Magandang araw, grade 7. Narito po ulit si Ma'am Eve para sa ating bagong aralin. At ang ating bagong aralin ay tungkol sa kababaihan, karapatang pang-ekonomiya at karapatang pampolitika. Ano po ang inyong nakikita sa larawan? Tama po, isang babae na nangangarap na maging isang doktor, abogado, nurse, construction worker at chef. Ano naman po yung pinapakita sa larawan? Tama po, pinapakita sa larawan ng isang babae na may karapatang bumoto. Ang karapatan sa pagtatrabaho at pagboto ang pag-uusapan natin tungkol sa mga kababaihan. Suffragist. Ito ay mula sa salitang suffrage na ang ibig sabihin ay karapatang bumoto sa eleksyon at mahalal sa pamahalaan. Ang suffragist ay mula daw sa salitang suffrage. Ang suffrage ay nangangahulugan na karapatang bumoto sa isang eleksyon. So, may karapatan bang bumoto ang mga babae? Yes po, sa kasalukuyan ay may karapatan ng bumoto ang mga babae sa isang bansa. Puntahan po natin ang ating sariling bansa, Pilipinas. Sa Pilipinas, babalikan po natin ang kasaysayan ng kababaihan. Ang mga babae nung sinaunang panahon ay tinuturing na makapangyarihan. Sila ay mga tinatawag na babaylan. Ang mga babaylan ay may kakayahang manggamot at kumausap ng mga espiritu. Kadalasan, babae yung nagiging babaylan. So, makapangyarihan ng mga babae sa sinaunang lipunan. So, balit nagbago ang pagtingin ng ng mga Pilipino sa kalagayan ng mga babae. Nang dumating ang mga Espanyol, nang dumating ang mga Kastila, binura nila ang paniniwala sa isang babaylan. Bagkos ay pinaniwala at inintroduce po sa atin ang relihiyong Kristyanismo. Feminism. Lumipas ang maraming panahon, nasakop tayo ng mga Kastila hanggang dumating po ang pagkakataon na napakilala po sa atin ang feminismo or feminism. Ang feminism ay paghahangad ng pantay o parehas na karapatan para sa mga babae. So sinusulong nito ang pagkakaroon ng pantay na karapatan ng babae sa iba pang katulad ng lalaki. Ang isa sa mga unang nagpasimula ng feminismo ay si Concepcion Felix. So si Concepcion Felix ay nagtayo ng grupong Asosasyon Feminista Filipina. Ito ang unang feminismong samahan na naitayo ni Concepcion Felix. Pangalawa naman pong samahan na naitatag ay ang Asosasyon Feminista Ilongga. Ang Asosasyon Feminista Ilongga ay tinatag naman po ni Pura Villanueva Calao. Si Pura Villanueva Calao ay mas kilala na Queen of the Manila Carnival noong 1908. So, siya po ay isang beauty queen. Sa katunayan, si Pura Villanueva Calao, siya ang kauna-unahang binibining Pilipinas. Dahil ang Queen of the Manila Carnival ay ang kasalukuyang Binibining Pilipinas Organization. Maiisip po natin na bago dumating si Pia Wurtzbach at si Catriona Gray ay meron po muna tayong isang Pura Villanueva Calao. Ayan.
May tuturing po na si Concepcion Felix at si Purap Villanueva Calao ang mga kauna-unahang babae na nagsulong ng mga karapatan, partikular na sa pagboto ng mga kababaihan. Kumbaga ay maituturing natin silang ah, tawag dito, idolo ng mga kababaihan dahil sa kanilang mga naisulong para sa atin. Karapatang bumoto. Noong 1937, so 1937 pa lang po nagsimula na pwedeng bumoto ang mga kababaihan. Na ipatupad ang batas na maaari ng bumoto ang mga kababaihan sa Pilipinas. Sa katunayan, isa sa mga unang nagkaloob ng karapatang bumoto sa mga kababaihan ng ating bansa. Sa buong Asya, tayo ay nasa panglima. Lipat naman po tayo sa Japan. Sa Japan, ang Japan po ay merong sistemang patriarchal. Pag sinabi nating patriarchal, ito ay tradisyon na kung saan tinuturuan ang babae na sundin ang kanyang ama, asawa at anak na lalaki. So, mas nasusunod ang lalaki sa isang pamilya. Pag sinabi naman po nating matriarchal, ay babae naman po yung nasusunod doon sa isang pamilya. So, patriarchal kapag lalaki ang nasusunod at sistemang matriarchal naman po kapag babae yung nasusunod. Isa pa sa mga naiambag ng mga kababaihan ay ang economic miracle. Ang economic miracle ay nakamtan na kaunlaran sa ekonomiya. Ibig sabihin, lalong umusbong, lalong umunlad ang ekonomiya nang pinayagang magkaroon ng partisipasyon ang mga babae sa pagtatrabaho. So dati hindi nagtatrabaho yung mga babae, pero nang pinayagan sila, sila po ay nagdulot ng kaunlaran sa ekonomiya. Masasabi po natin na kapag lalaki lang yung nagtatrabaho sa isang bansa, ay kakaunti lamang yung bilang na nakakapagbigay ng trabaho sa isang bansa. Kaya nung nadagdag yung mga babae at nagkaroon ng trabaho, mas dumami yung kanilang naitulong sa ating ekonomiya. Yan, hanggang dito na lang po. At sana naintindihan niyo po ang ating aralin.